I'm 17 years old po. 17. Take us ba? Ano yung mga teleserye ng pelikula ginawa mo dati nung child star ka pa? Test niyo ako. Okay. Oh, ano yun? Nathaniel, of course. Ayun natin. Inisip natin kanina. Yung before talaga, Beauty and the Bestie, Huwag Ka Lang Mawawala, Michelle at Angelina, Super D, Going Bulilit din ako, Maria Leonora Teresa, Oo. Your Face Sounds Familiar Kids, Team Yay, of course, ayan, mga MMK, Once Upon a Time, and ayan, pretty much nasabi ko naman siguro lahat. Okay. Last movie mo ba yung Outside? Yes po, yes po. Yes, Netflix. Oo, nagulat pa kami medyo ka-daring dun Although wala ka naman pinakita, pero... well, it's part of the role naman. Pero dito, first time na nakatrabaho, yung dalawa ba o yung isa lang? Si Miss Dimples, first time ko siya maka-work. Okay. Though si Miss Iza, nag-work po kami before sa Maria Leonora Teresa. Though, Hindi kayo kami ganun na kaisa. Marco, karamihan sa mga kabatch ng child stars, karamihan, di ba parang nasa awkward stage ngayon, nag-stop muna sila, nag-aaral. Ikaw you're lucky dahil ang daming dumadating pa rin na trabaho. Yes po, I mean, I feel like I'm pretty blessed. So, sobrang grateful po ako sa projects na nakukuha ko ngayon. Even though, I mean, I'm 17, I'm in the process of, awkward stage na gaya na sabi niyo. I'm really happy na kahit nasa awkward stage ako, ay nabibigyan ako ng chance to showcase my talents, to showcase what I do. And ako naman po, I'm just trying to do my best in everything that I do. So I'm really happy, I'm really blessed. Thank God. Okay. Okay na? Medyo nahihirapan ka ba kasi more or less, di ba, yung transition? Kasi yung sa rules na babagay sa iyo, Well, growing up naman po, parang I would say medyo may difference sa kung paano ko atakihin yung mga characters ko before since bata pa ako. But hindi naman po ganun kahirapan to adapt when it comes to, this type of roles dahil meron na rin naman po akong mga few movies na nagawa before. But as I would say, every role naman is different. So I have to add a little bit of spice in every role that I do para mas tangkilikin siya ng mga tao. Nagka-girlfriend ka na ba? Well, I haven't had any girlfriends po. Though, if we're gonna count yung mga MUs, of course, may mga crush naman, hindi naman may iwasan yun. But actual girlfriend na may label, wala. Wala pa sa Sparkle. Talaga. sino yung crush? Right now po, crush ko, well, siguro celebrity crush, mga celebrity crush. So, ito kasi recently nagkakasama kami ni Ate Isabel Ortega sa Talaga? I mean, yeah. Mas gusto mo ba yung gano'n? Yung medyo may edad sa'yo ng konti? Konti lang, Isabel Ortega. Medyo konti lang. Ano naman po, happy crush lang, nothing. Okay. Serious naman when it comes to that. Pero, kung sa magiging girlfriend ko, like kung gusto ko mas matanda sa akin, hindi ko pa rin po masabi ngayon kasi hindi naman, I mean, okay naman po ako. But as much as possible naman yung hindi yung sobrang tanda sa akin. But may mga Hindi, bata girls pa naman siya. paparamdam sa'yo? Like, parang bet ka nila? Wala naman. Pero sa palagay mo, paano magre-react si Miguel? Sinabi mo, Parang break na sila eh. Ay, hindi. Kami hindi ko yung Miguel, pag-tropa naman po kami ni Kuya Miguel. So, Break na yun lang sila. naman. Alam ko Ay, hindi ba yata inaano ng official eh? hindi Oo pa nga. official wala pa Pero alam ko. So, nagulat ka ba sa sinabi niya? Na-break na si Isabel at Miguel? Hindi ko po alam ha, hindi naman yata sila Miguel na really sure about it. Pero ngayon si Kuya Miguel naka-work ko na siya, so medyo magka-close na rin kami. And just paghanga lang naman kay Ate Isabel. Wala namang ligaw agad. Wala naman. Bakit? Anong nagustuhan mo kay Well, the way she brings herself kasi, parang, I just like the way, yung personality niya, kapag nakikita ko siya sa AOS. So, I just admire that. Do you think na, kasi previously, no, parang nilaunch ka with Love Team. Do you think you're over that phase already na may mga pinapartner sa'yo na medyo teens? Right now, I really think na
yung love teams naman, wala naman siyang like face. It can be done any timeline naman. So, I really think hindi naman ako over that phase. I'm pretty open to, partner with, yung mga love team nga. Pero ngayon, syempre, love team ko na si Ashley. Kasama ko rin dito sa Caretakers. But dito sa Caretakers, hindi kami magka-love team. So, total strangers yung roles niya. Do you find joy in that na kahit na parang single, as an actor per se, nagkaka-project? Of course, every project is a blessing talaga. Kasi every project naman is different, and in that way, I get to showcase my talent and yung love ko lang sa craft ko, yung passion ko when it comes sa pag-acting. I mean, iba yung fulfillment niya sa akin kapag nakakagawa ko ng iba't ibang projects, na gagampanan ko yung iba't ibang roles. It's a different challenge, but sobrang open naman ako to that. Kasi I feel like doon din ako mag-grow as an actor and as a person. Parang hindi ka naman nai-intimidate pag mga veteran voice stars mo talaga yung kasi kilala ka na rin mahusay. Tsaka parang di ba considered as veteran? Di ba ganun ang tingin sa'yo? Thank you po. At ganun yung tingin sa akin. But, ang tagal ko na nga rin talaga sa showbiz. I'm gonna talk about yung length. Ever since bata ako, I've done commercials, I've done TV series, nag-video na rin ako. Pero, I'm still open to learning kasi life is a continuous process naman. I really can't say na talagang sasabihin ko na, uy, veteran na ako. Hindi pa rin, marami pa rin talaga akong matututunan. And I'm really happy to be working with such great actors and actresses dahil hindi na uubos yung mga bagay na natututunan ko from them. Kasi sila, mas, kumpara sa pinagdaanan ko, mas grabe yung pinagdaanan nila. So, sobrang saya ko na nakakasama ko sila sa mga projects. Sa pinagtatagal mo ba sa showbiz, nagkaroon ka na ng bad experience? Well, of course, hindi naman, personal bad experience parang nakakapagod. At some point, syempre, face-to-face classes pa rin naman ako ever since, as I grow up, dumadagdag na rin yung mga responsibilities ko. But hindi ko ipagpapalit yun sa kung ano yung natatamasa ako ngayon. I'm really happy, I'm really grateful. Tao lang naman ako, napapagod, but at the end of the day, I go back to the reason why I started, and every single time hindi ko talaga ipagpapalit. I'm really happy. I'm so in love with what I do. So wala nang take advantage Kilala ka na magaling sa actor, at saka ang may promise sa acting. Tapos sa palagay ngayon, ikaw naman na linya ka sa love team o ganyan. Sa palagay mo, medyo bumagal yung growth as an actor. Kasi ang galing mong actor eh. Sabi ko hindi naman po yun nakabagal sa growth ka as an actor. Actually, I would think na mas nakatulong pa siya kasi when it comes to acting, talaga naman kung ang kinakagat din ng mga tao is yung mga may partners, mga may love teams. So, ngayong na-prepare up ako, I'm really happy kasi another opportunity siya, another way of atake siya sa mga roles eh. Yung may partner ka, you have to think about yung chemistry nyo. So, it's part of the actor's work naman to think about those kind of things. Pero siyempre, in-expect mo rin yung mga roles na talagang hindi kalibre, mga pang-award. Marami siyang nung may mga Netflix na. Marami siyang ginagawa na solo. Yes, naman, pero during naman ginagawa ko po yung outside na gaya na sabi niyo. Nasa love team na rin naman. Kumbaga may love team na rin naman ako. Ako naman po, I'm really open lang to anything. Kasi, Wala siyang love team doon. wala po akong love team doon. And I'm just really happy na nabibigyan ako ng opportunities dahil in that way, may papakita ko rin sa tao na hindi lang ako pag-love team, that I've done a lot of series, a lot of movies before na ako lang na ginampanan ko yung role ko, yung para iba yung epekto nito sa mga tao. Gusto ko lang din may pakita sa tao na I'm pretty flexible. Anong reaction mo dun sa mga feedback sa'yo ng mga tao dun sa outside? Well, Na ang daming memes, di ba? yeah, actually, hindi ko talaga in-expect na, while shooting the movie, hindi ko naisip na ganun pala yung magiging interpretation ng mga viewers. But, yeah, it is what it is. I'm happy na, in that way, nanood sila. But I really just hope that they would focus sa film in itself. Kung gaano siya ka-meticulously made, kung gaano rin kaganda yung story. But, yeah,
I mean, bad publicity is still publicity and it's not like ginawa ko talaga yun out of my own will. It's part of my character. Parang nagkaroon Part ka of tuloy my ng role. sex appeal eh. Kasi dati parang ang totoy-totoy ng dating sa'yo. Well, darating din naman po talaga sa part na natatanda na ako, diba? Malilina na rin ako sa mga ganung bagay. Sexy ka rin. Ay, hindi po. Hindi naman po yung... Medyo mature. Yeah, I mean, syempre, ma-open naman talaga yung... I mean, much more mature roles, more iba yung... Unlike yung kung ano po yung ginagawa ko before na puro pa-cute. I mean, I have to be versatile din po as an actor. Nagkaroon ka naman ng kissing scene. Ang pinaka-kissing scene ko pala is yung sa Black Rider, yung kinis ako ni Ashley sa cheeks. Ayun Wala pala. kang lips to lips. Wala. Bata pa siya. Minor. Expecting kami ng solo movie mo na ikaw talaga yung bida. I really wish for that Batang PX opportunity mo po. ganyan. And, ayun, in everything that I do, I'm just gonna do my best naman. Ano, wala pa bang nag-take advantage sa'yo? At kung meron man, anong gagawin? Yan na, niniretso na niya. Lola mo. Wala naman. Maingat naman po ako pagdating sa mga ganyan. I mean, I've been in the industry for so long, so medyo open na rin yung pag-iisip ko when it comes to those kind of things. I'm pretty aware naman of what I do. And then, alam ko naman, very aware naman ako sa ginagawa ko. I'm in control naman. So hindi ka naman natatakot sa mga bading. Hindi naman like sa lahat, pero syempre, ano naman kasi yung mga naka-work ko even before na, you know, gano'n. And okay na may experience ko actually, ang saya nga nila kasama sa set eh. Pero pagkadating sa mga ganong bagay, I know my place, I know where to stand. Hindi ko ito-tolerate yung mga ganong bagay. Jenny, hindi Ayan ko na. Ayan na. Thank you. Thank you, Marco. Thank you. Would you mind inviting people to watch the movie? Ayan, what's up everyone? This is Marco Massa and I'm inviting you to watch The Caretakers, showing this February 26th on cinemas nationwide. Alright, thank you.